Top 5 na iboboto mo. Top 5 lang Senator Una, syempre, Colonel Busita muna ako. Yun, the best. Bakit mo si Colonel Busita? Kasi top 3 na senador na iboboto mo. Nako, hindi ako masyadong sa mga politika pa pero sige. Gusto ko mang magkaroon ng isang senador na hindi pa nagpa-file ngayon ay si Yun! Good day! Another day, another vlog na naman tayo. So, tagal-tagal rin tayo hindi nakapag-motovlog. Opya, malinaw. Malinaw na walang abala. So, for today's video kabila na nga yung filing ng COC or Certificate of Candidacy ng mga aspirant na gustong tumakbo sa midterm election. Si One Rider Party List Representative Danilo Busita naghain ng COC sa pagkasenador bilang independent. Ito na nga, yung nakaraang mga vlog natin about Colonel Busita na nagpa-survey tayo kung kakandidatong senador si Colonel Busita, boboto nyo ba? At may pa-survey nga pala tayo kung tatakbong senador si Congressman Busita, boboto mo ba? So ito na nga, nag-file na ng Certificate of Candidacy si Colonel Busita, si Kong. Siya yung congressman ng One Rider Party List. So technically may bias talaga tayo kay Colonel Busita for the very reason na syempre riders tayo. At nakikita din naman natin yung kanyang mga ginagawa sa Senate. Bakit mayroon dito? Why? Why? Mayroong pulis doon, maabang. So for today's video, nag-interview tayo ng mga vlogger, motovlogger, mga riders din at the same time kung sino yung boboto nilang senador, top 3 na senador na iboboto nila at yung mga top 3 na aspirant senators na hindi naman nila iboboto. So ito yung ating content. Red Dragon Rider. Yan. Hello. So, Red Dragon Rider, filing na ng COC ng mga senador. Oo. Top 5 na iboboto mo. Top 5 lang Senator Yeah. Sa mga nag-file na o yung mga kahit yung mga aspiring pa lang. Aspiring, nag-file. Actually, top 5 lang kasi 12 yan, di ba? Oo, top 5. Siyempre, unang-una ko dyan si si Colonel Busita. Yun, bakit? Kagulong natin yan Yung kagulong. Kumbaga, makikita mo naman sa Kongreso, tinataguyod talaga niya yung mga kapakanan ng mga riders. Yun, magandang punto yun. Kasi tayo tawag ito, may nire-represent natin yung sektor ng lipunan, riders. Nandun tayo. In fact, kaya siya naging congressman kasi yun talaga nagpanalo sa kanya. Yung nirepresent niya yung RSAP ba sa riders, One Riders Party List. So, pangalawa. Pangalawa, kung maaari sana pero hindi pa nag-file, baka hindi kasi siya magsisenador. Pero wish ko sana si Congressman Jinky Luistro. Ay, Batangas, yung malupit, yung abogado, kasi yung alam mo, Quadcom. Oo, kasi sa Senado kasi. So nanonood ka pala ng Congress? Dapat tayo kumbaga updated tayo sa mga current events Kasi tawag niyan, kailangan natin ng mga ganung caliber ng senador, yung talagang malupit. Hindi lang basta kumbaga alam mo kasi may alam talaga sa batas. Na iba popularity yung nagpanalo Pero ito patwitams. hindi pa siya kumbaga popular. Talagang may alam siya sa batas. Kasi kan tawag nga sa kanila, mambabatas di ba? So dapat kung may pauupuin tayo, hanggat maaari yung merong background, may background sa batas. Okay, pangatlo. Yan. Tapos siguro yung tawag nito. Ang gusto ko sanang maibalik sa Senado, ito nag-file na si Ping Lacson. Yun, si Ping Lacson. Pwede. Kasi si Ping Lacson, ang gusto ko sa kanya, yung siya parang
watchdog bang tawag doon? Yung bang siya yung yung tagapuna. yan, taga ano, lalo na pagdating sa budget ng lipunan. Tagasita. Yan. Actually, walang pork barrel yan. Oo, hindi nga siya tumatanggap ng per barrel. Ganun kumbaga parang gusto niya magamit ng maayos ang kaba ng bayan. Yun, maganda. Good choice. Kung saan-saan lang napupunta, di ba? Bigat ng top 3 mo. Top 4. Top 4. Tali, hanggang doon lang muna. Pag nag-iisipan ko. Pero mabigat top 3, oh. Okay, pero okay. yung top 3 na yun, solid na ako. Okay, solid ka Kung sakali man. Ito naman, top 3 na lang na hindi mo iboboto at bakit? Hindi ko iboboto. Mahirap magbanggit eh. Mahirap magbanggit ng kumbaga yung top 3 na hindi ko iboboto. Hindi, sige, katangian na lang hindi mo iboboto na nag-file ng candidacy. Yan, oh. Ang katangian ng mga hindi ko iboboto, unang-una katulad, opposite yung actually opposite nung top 3 ko dun sa Senado. Okay. Sample. Sample, yung walang alam sa batas. Okay. Yung bang naturingan na parang nagisikit lang. Parang yung nabalitaan ko na para may vlogger na nag-apply ng nag-file ng COC. Although hindi kami yun Taga Manila. yan, basta ganun. Para masabi ko, hindi nga. Para na ano ko na Congressman ba yan? Parang party list. Pero ibig ko sabihin, para ka ilagay mo yung sarili mo sa ganung klase ng bakbakan, di ba? Parang turn off sa akin eh. So parang popular lang. Oo, yung popular lang. Yung parang nangyayari tuloy, parang ginagamit mo lang yung popularity mo na sa tingin mo, mananalo ka kasi popular ka. Kasi tapos yung iba yung popular na kasi labanan ngayon eh. Tapos yung iba, impluwensya, gumagamit ng impluwensya. Pero parang gano'n na rin yun kasi yung vlogger, influencer din eh. Sabagay. Hindi ba? Tapos yung iba, wag naman sanang mangyari na parang yung nabalitaan natin na sinasala ngayon sa mga investigasyon na ginagamit ng Pogo. Yun, ang wag na wag talaga yun. So ang tanong, nakarehistro ka na ba? Oo, registered voter tayo. Thank you, Boss Red. So nandito naman tayo ngayon sa isang pinakasikat na motovlogger sa YouTube. So Papa Henry, nag-file na ng COC yung mga tatakbong senador sa midterm. Okay. Top 3 na senador na iboboto mo. Top 3. Kasi hindi pa naman kompleto yung mga nagpasa ng senador yan. Pati isama mo na rin yung gusto mong maging senador. Talagang medyo mahirap para Top 3. Top 3. At bakit syempre? Bakit mo boboto yung mga? Una syempre, Colonel Busita muna ako. Yun, the best. So, bakit mo si Colonel Busita? Kasi bilang isang rider, marami ako natutunan sa kanyang batas trapiko, yung mga bawal sa pagmumotor. Okay. Syempre, nakakatulong siya, especially doon sa mga walang plaka, walang ORCR. Educate talaga dyan. Malaking bagay talaga na nakakatulong si Colonel Busita. So, bukod sa mga top pick ko yan. Top pick mo yan. Yun talaga yung top pick mo talaga. Sa nakikita ko. Sa ngayon, sa mga nagpapasa pa lang ng candidacy. Number 2. Sino ba nagpasa ng candidacy? Bigyan mo ako, sino ba nagpasa? Dami nagpasa. Sila Pia Cayetano. Wala, hindi ko sila Sir Pia Cayetano. Tulpo, ganun. Si Rapi Tulpo. Hindi, si Erwin tsaka si Ben. Hindi ako masyado doon sa dalawa. So, honestly, hindi ako masyado doon sa dalawa. Oo. So, Colonel Busita lang talaga yung mabak sa isip mo. Colonel Busita pa yung pumapasok sa ngayon, ha? Sa ngayon, kay Colonel Busita lang talaga yung pumapasok. Siguro, depende pa pag mga susunod na araw, nagpasa pa yung iba, saka pa ako mag-decide. Ramon Revilla. Hindi ko ba? Bongo. Hindi rin doon. Bato de la Rosa. Hindi rin pa rin ako doon eh. Philip Salvador. Hindi rin eh. Honestly kasi pag tinignan ko yung background, yung history nila as a senador, so ito, real talk lang naman, yung history sa senador, siguro may mga pinasa na silang batas, pero baka hindi pa ramdam ng mga mamamayang din mga nasa baba, nasa low ground, parang gano'n, nasa baba. Okay. Baka hindi pa masyadong nararamdaman. Kasi yung kay Colonel Busita nararamdaman ng iba eh. Kasi apektado kasi de riders kasi sa rider nararamdaman ng iba. Pero yung ibang batas siguro na ipasa naman nila na yung mga dating senador natatakbo pa uli senador ngayon. Ayan. Okay, top 3 na hindi mo iboboto. Top 3 na hindi ko na iboboto. Senador.
Philip Salvador. Senador yan, di ba? Dahil Ano una artista. Tapos although meron siyang alam sa sa politika siguro may alam na siya sa politika pero tingin ko hindi pa ganun kalaki yung experience niya para sa politika. senador agad no? Oo, senador agad. Masyadong mataas agad yung pagiging senador. Sana kahit mga congressman o kaya Mayor man lang. mayor o kaya mga Konsehal ganun. muna. Konsehal, no? Parakitanod. Hindi, walang ka dito ng barakitan. Ina-appoint lang yun eh. Sabagay, tama. Oo, appointed lang yun. Sana may experience mo na sa lower position, Oo, sana meron munang experience sa ganun. Sino pa iboboto mo? Hindi iboboto. Hindi iboboto. Sino yung mga nagpasa? Hindi ko matanda kung sino masyadong mga nagpasa pa na iba eh. Siguro sa ngayon, yun lang muna siguro yung dalawang. Yun lang muna siguro. Yung top 1 ko na iboboto ko, tsaka yung top 1 ko rin na sa tingin ko, sa ngayon, hindi ko may iboboto. Kasi sa ngayon na yan muna, yung dalawang yan. Kasi hindi pa naman tapos yung file of candidacy eh. Ilang araw pa yung dadaan. So titingnan pa natin kung sino pa yung magpapasa, yung shoot sa balde sa akin, tsaka yung okay sa akin. Ang tanong, nakarehistro ko na ba? Yes, nakarehistro ako taon-taon na bumoboto ako. Yung pinaka-the best. Oo, tayo talaga yung nagluluklok ng mga leader natin. Oo, yan. Hindi ako nagpapawala ng boto. Lagi yan. Kada may election, kahit man lang local, talagang umano ako. Bumoboto talaga ako. Binibilang mo talaga yung boto mo. Oo, pumipila ako. At hindi lang yon, kinukumpleto ko yung boto ko. Tama. Para walang sisihan. Oo. Kasi di ba yung iba ginagawa lang, dalawa lang kasi yun lang kasunada nila. Pero ako talaga pinipili ko na kung 12 talaga na senador ang binoboto ko talaga. So yun lang, Papa Benny. Thank you very much. Napakalupit ng topic mo. Colonel Busita talaga. Doon talaga ako kay Colonel Busita. Alright. Okay. Thank you. Dito naman tayo kay Tiger Bag Moto Vlog. Ano lang nagagalit sa'yo? Ayun, yun na lang ang tanong. Tiger Bag. Yung midterm filing candidacy. Top 3 na senador na iboboto mo. Nako, hindi ako masyadong sa mga politika pa eh. Pero sige. Wishlist lang. Yung mga candidates? Hindi ko alam yung sino ang candidates. Hindi, wishlist nga eh. Kahit hindi kandidato Hindi kandidato. Yung trip mo maging senador. Kung ikaw ang masusunod, sinong iluluklok mo? Si Colonel Busita kasi nag-file na eh. Nag-file na. Si Ben Tulfo. Bakit si Ben Tulfo? Siyempre may may reason behind. May mga issues kasi parang magkakaroon na ng dynasty ng mga Tulfo sa ba't iboboto mo pa rin? Pero hindi yun eh. Parang yung advocacy nila magpapatuloy pa rin. Wala pa naman akong nakikita as of now na yung malaking bad. Meron mga little wrongs na nakikita tayo. Pero kasi speaking of advocacy. Hindi, tsaka talaga si Ben Tulfo, nasundan ko yan kahit nung umpisa pa lang. Fans ka talaga. Oo, siya bitag. Nangangarate. Hindi, kasi syempre, ang talent niya, mangarate. Iba naman kasi yung Senate eh. Gagawa ka ng batas eh. Hindi, alam ko naman yan. I mean, yung hindi siya takot, wala siyang sasandalan, walang inakbayan ka lang, tapos binulungan ka lang, susunod ka na. Palagay ko si Ben Tulfo hindi ganoon. Yung talagang gusto niya mangyari. Sa persona niya. Sa persona niya, hindi siya yung basta-basta. Kasi pag pumasok ka ng politika pag yung merong may trend na nangyayari, merong mga pumapasok diyan ng mga tukso, madali kang madala. Palagay ko si Ben Tulfo hindi. Yung advocacy na lang niya, hindi ko naman alam kung ano yung papasukin niya doon. Pero usually, syempre, yung sa kanya, yung rights ng mga tao, yung rights ng mga maliliit. Yan. So, yun ang nakikita ko. Hindi siya madaling mahigit, hindi siya madaling si Ben Tulfo yung top mo, PBC mo. Sino naman yung hindi mo boboto? Hindi ko iboboto? Kahit kailan. Kasi si Philip Salvador nag-file. Hindi ko. Bongo, bato, di ba? Dapat si Robin. Hindi, panalo si Robin nung nakaraan, top number 1 yun. Kasi midterm ngayon sinong hindi mo iboboto? Ito na lang sa akin, sa mga artista, kung si Isko magraran ng senador, iboboto ko yun. Manila ang tatakbo yun. Manila lang, mayor na lang Mali siya nung una kasi ka siya agad sa presidency. Mali yung niya, dapat nagsenador siya kung noon siya file ng
candidacy as a senator, panigurado panalo siya. Oh, Isko, mali ka na tilakbo eh. Oo masyadong masyadong Agad-agad eh. immediate Huwag muna president. Senator muna, patunayan mo muna yung kaya mong gawin. So, kung tatakbo si Isko, iboboto ko siya. Yun yung wish list ko. wish list mo. Siguro ngayon magme-mayor siya kasi dati mayor na siya. Yun. Si Sureball yun. Siguro yun yung reason niya. So, ang tanong, nakarehistro ka ba? Oo, registrado akong botante. Ayun, alright. Jelon Motovlog, si Sir Jelon Motovlog. So, Sir Jelon, filing candidacy midterm. Nasa wishlist mo or top 3 na senador na iboboto mo? Kung sakasakali, or wishlist lang, parang ganyan. So ayan, napag-usapan nga namin kanina na tulad na nasabi ko kung gusto ko mang magkaroon ng isang senador na hindi pa nagpapile ngayon ay si Idol Vico Soto, no? So, Yun, Vico naniniwala ako sa kakayanan niya at sa sincere niya sa pagtulong sa taong bayan. Then siguro yung ikalawa ko si Busita. Top 1 din yan, top 1 din. Top 2. Yeah, number 1 si Vico Soto. Then si Busita. Bakit si Busita? At si Nebriha, pantayin ko yan. Ayan. Kasi gusto ko, since nagpapagalingan din lamang sila sa larangan ng serbisyo publiko. No? Yan. Sana madala ni Nebriha yung gusto niyang mangyari sa Senado. Na magawan niya ng black and white na batas. Yung mga gusto niyang ipatupad para kung sinong mas magaling sa kanila, doon nila dalhin sa Senado. Doon sila pagalingan. Oo, yung paggawa ng mga batas. Pwede. O, top. Siguro kung sa top 3. Hindi, top 3 na, hindi mo iboboto. Top 3 na hindi iboboto. Hindi iboboto naman. Siyempre, may top 3 tayong iboboto eh. Hindi. Pangalo pa lang yung dalawa eh. Pinantay mo lang. Okay, top 3 top 3. Sa top 3 na iboboto. May listahan ka sa utak mo. Oo. Okay. Tapos sa top 3 ko na iboboto siguro gusto kong kumandidato si Duterte. Sino Duterte? Tatlo yan tatlo. Si President siguro. Former President. Oo. Paano yan? Pag nationwide yung candidate, campaign, kakayanin ba? Ayun nga, since matanda na nga siya, siguro kahit hindi na siya mangampanya, basta galingan lang niya yung paggawa ng mga serbisyo publiko. Kahit naman siguro hindi siya naalis ng bahay or sa opisina lang siya, pwede naman siguro yun, Pwede. Kasi may mga galamay naman siya. Ano pa rin, dalo pa rin basta yung pagpapatupad yun ang mahalaga. Yung pagpapatupad ng serbisyo publiko. Pagpapatupad, hindi pagpapapatay Oo. Okay lang pa. Sa totoo lang, okay lang sa akin yung ganung kasi masasamang tao naman yung mga sabagay. Kanya-kanyang rin yun naman. Kumbaga, yun na yung naging epektibo yung kanyang Top 3 na hindi mo iboboto. Top 3 na hindi iboboto. Nako, delikado tayo dyan. Baka tayo ipaano niya. Hindi, lang naman to Baka may pumunta sa bahay natin yan. Your opinion count yan. Sa Senado, siguro yung mga matatagal na dyan na hindi ko nababalitang may nagawang maganda, no? Lito Lapid, isa yan. Siguro mag-artista na lang siya. Tapos, si Bong Revilla sa bayan. Hindi, si Philip Salvador, tatakbo din daw Philip Salvador, nanalo na ba yun? Hindi, nag-file na. Pero dati parang nag-file. Wala. Alalay lang ni Bongo. Siguro kung magpapile yun, hindi ko rin siya iboboto. Kasi ano bang alam nila? Kumbaga sa sa serbisyo sa publiko, di ba? Bagay. Siguro simulan muna nila sa bayan nila, sa barangay nila. Barangay muna, konsehal sa barangay, no? Pag may napatunayan na doon, saka sila kumandidato. Pag naging maingay yung pangalan nila, siguro pwede. isa sa i-consider natin yan. Pwede. Yun lang, Sir Jelon. Thank you very much. Thank you. Ikaw naman, Sir Bong, itong sa darating na eleksyon, sino naman ang iyong top 3 na senator? Yan, boboto ko top 1 talaga si Colonel Busita, syempre. Nakita natin yung background niya Tsaka qualified talaga. Engineer yan. Tapos graduate talaga. Tapos police. Correct. Diba? May alam sa batas. Yung serbisyo sa gobyerno, mahaba na rin. Diba? So, yun talaga yung top 1. Tax rider pa. Yun.
Since rider tayo, syempre nakaka-relate tayo sa kanya eh. Tsaka ramdam mo yung sincerity. Yun ang pinaglalaban niya. Yun ang dahilan kung bakit siya tumakbo eh. Dahil yung clamor ng ibang mga riders, pinakinggan niya. Yun ang hindi nakita ng ibang politiko na ang rider napakalakas ng puwersa. Correct. Di ba? Kasi ang talino ni Colonel Busita bumabasa sa grassroots eh, di ba? Tama. Sa kalsada siya nagbigay ng yung mga flyers eh, di ba? Yun ang hindi nakita ng ibang politiko. Tsaka makita mo talaga yung sincerity niya ni Colonel Busita pag talagang yung gusto niya talagang protektahan yung mga karapatan. Tsaka parang ngayon lang magkakaroon ng yung representative sa riders. Senado, ang riders na. Para tingin ko lang. Matik yan. Hindi. Meron na, kaya lang hindi ganun na-highlight. Hindi. Senator JB, di ba? Hindi, yan yung pumirman doble plaka. Huwag ka top 2. Si Pia. Alam ko bumawi na eh. Hindi, yung inamyendahan nila matagal pa yan. So top 2 si Pia Cayetano. Bakit? Pia, abogado eh. Oo, tama. Tsaka nakita mo naman yung ini-interpolate niya si Rapi Tulfo, di ba? Tsaka siya, balanse. Tsaka balanse. Assertive ba? Tsaka parang alam mo yun, yung parang trabaho lang, walang politika na So top 3 kung iboboto, parang hirap pag-isipin kung sino. Kasi hindi pa naman kompleto yung mga nagpapile ng candidacy. Pero para sa akin na top 3 si Senator Bato. De La Rosa. Oo, kasi nakita ko 3 term lang ba siya? O tapos na ang term niya? tapos na term. Pwede qualified ulit siya matumakbo. Pero tumikit balance naman sa Duterte's side. Si Bato yung boboto kasi yan eh. PMA graduate yan eh. Tsaka may doctorate graduate din yan, may doctorate degree yan sa management. Ano bang rango niya sa PNP? General yan. Police Director General yan. Tsaka Chief PNP, former Chief PNP. Kaya hindi ko lang gusto doon yung parang syempre pinoprotektahan nila yung mga katropa nila, di ba? Kasama kasi yun doon sa So number 1 na hindi ko iboboto si Philip Salvador talaga. Bakit naman? Grabe ka, bakit? Si Philip Salvador bakit talaga. Hindi ko iboboto si Philip Salvador naman. Ano naman ang dahilan nun? Kupal eh. Parang napabalita lang minsan yan Bakit naman? Parang kailan lang Bakit? Hindi, kasi ganito yan eh. Hindi dati noon yung time ni Pinoy, hindi ko binoto si Pinoy kasi paano niya dadalhin yung Pilipinas kung wala siyang anak? Binata si Pinoy, di ba? Kasi di ba pag presidente, ikaw yung ama ng Pilipinas. Ama ng Pilipinas. So hindi ko binoto si Pinoy. Si Philip Salvador, sinaportahan niya ba yung anak niya kay Chris? Hindi. Paano mo susuportahan yung hindi marunong? Baka naman hindi lang pinapakita pero sinusuportahan. Baka naman ganun. Iba yung sabi ni Chris Aquino eh. Sa baga. Nanay na nagsabi. Wala, hindi daw sinusuportahan eh. Nag-chismis no? So yun talaga. Si number 1 mo? Yung number 2? Si Bongo. Bakit naman si Bongo? Di ba panalo yan? Malakas yung dati Hindi. Parang hindi ko maintindihan kasi sila yung pumirma sa Pogo. Ngayon, sila naman ngayon yung parang dumidepensa na ayaw nila sa Pogo. Dati sa kanila yung pero sila nag-umpisa niyan. Pogo. Sila pumirma niyan. Tawag nito sa administration ni Duterte. Administration Duterte. Parang isang executive order eh. Yan. Executive order number 13 ata. Inaalaw yung Pogo, di ba nila? Noon. Doon lumabas yun eh. Yung top 3 mo naman? Lito Lapid, syempre. Bakit naman? Julio Valiente? Araw. Yung Guerrero? Ano yung Guerrero tsaka Julio Valiente? Ayaw yung ganun. Ang ayoko talaga doon yung, di ba may tumatakbong dalawa, binaril niya ng balisong, patay yung dalawa, di ba? Kasi hinati yung bala, hinati. Ayaw mo nun? Ayoko nun. Hindi, para pag may kriminal, hindi, kidding aside, araw-araw ko nanonood ng ng Senate. Yung isang beses hindi ko narinig nagsalita yan. Kahit isang beses. Tama. Totoo yun. Nakikita pa siguro rin. Narinig ko yan minsan. Salita nito uli, yung nadama yata siya. Nagkano siya, nagreklamo. Yung tinanggi niya na hindi siya hindi siya connected. Hindi siya connected sa ito. Kasi Bamban, di ba? Parang malapit sa Porac. Yung sabi lupa daw taga nila yun. Porac ata si Si galit pa siya, Parang lupa daw niya, lumalabas lupa daw niya yung tinatayuan ng... So yun, yung top 3 na hindi boboto, tsaka top 3 na hindi boboto. Kasi ito is ating opinion.
Opinion lang naman natin to. Respetuhan lang, Pero, di ba? respetuhan. Para sa lahat, alaman ng lahat, it's the opinion natin. Pero one thing in common talaga sa mga riders, Colonel Busita talaga yung ano. Oo, number 1 talaga. Hindi mo number 1, number 2, yung sa mga bala talaga yun. So sa mga viewers natin diyan, ano, alam niyo na yung ano, yung alam niyo na yun, sarili niyo, di ba? Oo. Siyempre nakarehistro ako, di ba? Para ano, para ma-count yung ano natin. Pahabol lang, medyo Kaya segue natin segue, ng konti. segue. Sa sektor ng lipunan natin, kung sakali man, ano ang nakikita mong kailangan may ma-improve? Ano ba? Example natin sa edukasyon, sa kalusugan, okay. sa peace and order, at budget ng lipunan. Alam mo, sa ano, kasi ano naman, nanonood naman tayo ng mga international na mga palabas. Kaya nakikita natin na maunlad yung ibang bansa dahil yung edukasyon sa kanila libre. Sa'yo, So, na-educate yung tao, less yung corruption. Baga, hindi blatant yung corruption nila ba? Tingin ko dyan, talagang i-push talaga ng gobyerno yung education para yung tao hindi nagiging bobo sa pagpili. Alam mo yun? Kasi pag wala kang pinag-aralan, wala kang pambili ng wifi connection, wala kang pambili ng data para makapanood ka ng ano yung nangyayari, di ba? So usually sa squatter ganyan. Kumbaga, ano lang, ang nangyayari ngayon, ang tingin ng mga ordinaryong Pilipino sa mga senador, taga-ayuda. Which is Yun nga ang palaging hanap, hindi ba? Pag nakita mo, may patay, ay hingi ka ng kaporta kay senator na ospital, na aksidente, ay hingi ka ng kay senador. Which is, yung mga senador natin, tagagawa ng batas yun. Hindi naman Hindi sila charity institution. Although meron tayo talagang ahensya na dedicated para sa charitable institution. Nandiyan ang DSWD, nandiyan ang PCSO. Tsaka ano yan, kasi pag ang tao edukados, susunod lahat yan eh. For example, ako, syempre, may trabaho ko yung maayos, mag-asawa. Ngayon, nanganak yung asawa ko, di ba, lately. Hindi na ako yung para pumunta sa politiko, di ba? Kasi syempre, may benefits kasi SSS. Diba? Sa PhilHealth. Yung mga ganon, yung dapat ini-improve yung mga ganon. Kasi nagsikap kami mag-aral, mag-graduate, di ba? Katrabaho. Ngayon, para isipin pa namin na, di ba, yung mamalimos ka sa... Actually, yan ang kaibahan natin sa ibang bansa. Sa ibang bansa, yung mga SSS system nila, magaganda. Yun. Talagang zero balance talaga. Wala kang babayaran. Patay, magkano nag-ano ka, pensyonado ka talaga, as in, mamatay ka. No? Ito, real talk din, no? Di ba sabi nga nila, yung nagtitrending sa Facebook, nag-aral ka ng elementary, nag-aral ka ng high school, senior high school, nag-aral ka ng college. May punto. Diba? Tapos pagdating mo doon, minimum. Oo. Hindi, kasi ganito yun. Sa Pilipinas kasi tayo. Baga yung ano natin, yung option natin, pili lang talaga eh. Kahit nga graduate, ang daming tambay, di ba? Graduate na yun eh. Di ba? Ngayon, may YouTube, kikita ka dito. Diba? Diyan nga minsan pumapasok yung may mga narinig tayong tanong, ano ba ang gusto mo? Diskarte o diploma? Diba? Hindi nila naisip na masarap dumiskarte. Pwede yun kapag, di ba, full of knowledge ka na, dumiskarte ka pa. Mas malupit yung diskarte mo. Tsaka longevity yung hindi yung one time, big time lang naka-jackpot ka lang, kinabukasan wala ka ng pera. Diba? Di ba pwedeng elementary lang po yung inaral ko. O kaya yung hindi po ako nag-aral. Iba naman. Pero may helicopter po ako. Baka anak na yun ng mayaman talaga. Sa farm ka ba lumaki? Iba naman yun. Illegal naman yun. Illegal naman yun. Ako naman magtatanong sa inyo. Ay. Kung ikaw ang magiging presidente. Oy, magandang tanong yan. Ikaw, sino yung iboboto mong senador sa susunod na eleksyon? At yun na nga, kung ikaw ay rider, iboboto mo ba si Colonel Busita? Comment down below. Kung hindi naman, comment down below din kung bakit hindi mo siya iboboto. No? Tandaan nyo, 12 seat yan 12 seat. Ako, prediction ko din magiging top 1 o top 2 si Colonel Busita. Dahil malaki talagang factors yung riding community. Top 1 o top 2 yan.
For sure. Sure ako dyan. Ngayon kung iboboto mo siya, yan, subscribe ko na rin dahil susundan natin yung career ni kiklaim na natin, no, Senator Bonifacio Busita. So, hopefully ma-represent talaga ang riding community ng maayos dahil napakatindi naman talaga ng credential ni Colonel Busita, no. Yun lang, ano, kung gusto mo yung content to today, consider to subscribe habang nasingit tayo. Nawala. And hit that notification bell para natin ka sa mga future uploads natin. Yun lang. See you in the next video.